Pakiramdam ko iniinsulto niya ako pero hindi na ako kumibo pa. Nakangiti kong pinagmasa ng anak kong naglalaro sa siso. Tawa to ng tawa habang nakikipaglaro sa batang babae. Nang mapansin kong napatingin to sa batang lalaki na kumakain ng ice cream, lalo ko napangiti. Lumingon to sa akin. Tinuro ang ice cream. Tumango ako at lumingon ako sa paligid para hanapin ang nagtitinda ng ice cream. Nagalangan akong lapitan to na makita ko. Medyo malayo to sa pwesto ng anak ko. Tumitig ako sa anak kong nakatitig sa ice cream ng bata. Di naman siya mapapano, Asher. Ibili mo siya. Kausap ko pa sa sarili ko. Napabuntong hininga ako at tumayo bago nilingon muli ang anak. Nakipagtawanan tong muli doon sa batang babae pero pasimpleng lumilingon sa batang kumakain ng ice cream. Lumapit ako sa mag-ice cream, tumingin ng flavor. Pipili sana ako ng ice cream na makarinig ako ng sigawan. Mabilis kong nalingon iyon at ang laki ang mata ko. Kumaripas ang takbo. Tumatakbo si Adrian papunta sa kalsada. Adrian! Paulit-ulit na sigaw ko pero wala itong naririnig. Mas binilisan kong pagtakbo na makitang may humaharurot ng kotse. Oh my gosh, yung bata! Sigawan ng mga nasa paligid pero wala silang ibang ginawa kundi sumigaw lamang. Pinilit kong mahabol ang anak ko dahil ng mga hakbang niya, kalsada na at ang kotseng humaharurot. Malapit ko siyang maabutan pero huli na ako. Busina ng malakas na kotse ang nagpahinto sa anak ko sa mismong kalsada. Adrian! Muling sigaw ko at lumingon to sa akin. Lalong binilisan ko ang pagtakbo ko. Ngumiti to sa akin at takbang lalakad palapit sa akin nang mahagip siya ng kotse. Take care of him. Ikaw nang masaktan, wag lang siya. Ibalik mo siya ng buo tulad ng pagpapahiram namin sa kanya ng buo. Nagpaulit-ulit sa isip ko ang sinabi ni Tadeos kanina lang. Mabilis kong nalapitan ang anak kong punong-puno ng dugo sa ulo. Umiiyak na binuhat ko to. Lumingon sa kotse na muling humarurot paalis. Natingnan at tumatak sa isipan kong plate number niya. Highlis POV. Bakit mo naman piniyagang ilabas ni Asher si Adrian? Baka mapano yun eh. Paano ko itakas si Asher ang inaanak ko? Tanong ni Cooper. Kanina habang sinasabi at pinagpapaalam ni Asher ang anak namin, parang may ibig sabihin siya na sinabi niyang di na mauulit yon. Ang totoo, kinabahan ako sa sinabi niyang yon. Parang may ibig siyang sabihin pero ayaw niyang sabihin. Nakakaawa siya kanina. Inawakan ko sa kamay si Tadeos na hanggang ngayon tahimik pa rin. Simula na ipaalam ko sa kanyang pasasamahan ko si Adrian, sa tatay nito, hindi niya ako ganong kinikibo. Galit ka ba? Tanong ko. Tinignan ako nito. No, but promise me this is the last time, okay? Tama ng pinapakita mo sa kanyang anak mo. Anak natin. Salita nito. Natawa ako sa huling sinabi niya. As soon as possible ikakasal tayo. Gusto ko lang dalhin ninyong dalawang apelido ko. Desidido ang salita nito. Napangiti ako at di na sumagot pa. Tatayo sana si Tadeos na agad ko siyang tinignan. Kukuha ko ng baso. Salita niya. Possessive much? Salitang bigla ni Cooper. Inambahan ko siya pero tinawanan lang ako nito. Ako na ang kukuha. Salita ko. Nginitian ako nito at muling umupo. Tumayo ako at lumapit sa mga baso. Pagkuha ko ng isang baso hindi sadyang nasamang isa. Nalaglag to at nabasag. Napatingin ako kay Tadeos na may kabang nararamdaman. Kabog ng husto ang dibdib ko. Naiyak ako sa hindi ko malamang dahilan. Agad dinila ako palayo sa bubog ni Tadeos na magtangka akong pulutin yon. Si Tristan at Cooper naman ang luminis sa mga bubog ng kalat. Kinakabahan ako. Niyakap ako na mahigpit na Tadeos. Ramdam ko ang malalalim na hininga niya at ang malakas sa kabog ng dibdib niya. It's only a saying, okay? Do not believe it. Pagpapalakas niya sa loob ko. Pero iba ang sinasabi ng kabog ng dibdib niya, maging ang paghinga niya ng malalim. Tulad ko, nag-alala din siya. Inabutan ako ng tubig ni Cooper. Pilit ang ngiti nito na sinasabing parang okay lang ang lahat, na wala namang masamang nangyayari. Pero hindi ko pa rin maintindihan sa sarili ko. May nagsasabi sa parte ng katawan ko na may hindi magandang nangyari. Nagpatuloy na lang ang kwentuhan ni Tadeos tungkol sa kasong isinampa namin kay Jade. Minsan nakikinig ako pero mas madalas, tulala ako at nag-iisip. Hindi ko maiwasang mag-isip na masama pero pasimpleng pinipisil ni Tadeos ang kamay ko. Sinasabi ng mga pagpisil niyang iyon na ayos lamang ang lahat. My God, bakit di sinasagot ni Asher ang tawag ko? Sigaw ko. Isang oras mahigit na ang lumilipas simula nang umalis sila. Hindi ko makontak si Asher. Lalong di ako mapakali sa bawat minutong lumilipas na wala akong balita sa anak ko. Hindi ko mapigilang mag-alala. Magpahinga ka na muna, Heisley. Kami nang bahalang tawagan si Asher. Tugon ni Cooper.
Umiling ako pero nagangat ako ng tingin nang hawakan ni Tadeo sa magkabilang balikat ko. Calm down, okay? Everything's fine, right? Tanong nito. Sana nga. Sana. Umiling na turan ko. Niyakap ako nito saglit. Inaya ko na magluto muna sa kusina. Di naman ako tumanggi. Kailangan ko rin libangin ang sarili ko para hindi na lalong mag-alala pa. Habang naglalakad papuntang kusina, biglang tumunog ang cellphone ko. May tumatawag. Dali-dali ako lumapit doon at sinagot iyon. Asher? Tawag ko. Pero wala nagsalita, pero pagbuntong hininga ang narinig ko, nalalong pinagtaka ko. Asher, please speak. Halos pasigaw na utos ko dito. Pinisil ni Tadeos ang balikat ko pero di ko siya pinagtuunan ng pansin. Nanlaki ang mata ko na makarinig ng hagulhol sa kabilang linya. Puro hagulhol ito, nalalong kinakaba ko ng husto. Asher, anong nangyari? Sumisigaw na tanong ko pero wala itong sinabi. Patuloy ang pag-iyak lamang nito. Aasan kayo? Tanong ko. Nang sabihin niya kung nasan sila, napatitig ako kay Tadeos habang walang humpay ang pagbagsak ng mga luha ko. Bakit kayo nandyan? Nasan si Adrian? Pero hindi ito nagsalita na naman. Panay ang hagulhol niya. Mabilis ako lumabas ng bahay. Pinatay ko rin ang tawag. Nagmamadali akong sumakay sa kotse ko pero sa sobrang aligaga ko, hindi na may pasok ang susi nito sa susian. Ano ba? Pumasok ka. Sigaw ko dito. Humahagulol akong pinipilit isuksok ang susi nito. May humawak na sa kamay kong nasa susian. Bitawan niyo ako. Kailangan ko makarating sa ospital. Kailangan ako ng anak ko. Sigaw ko at napahagulol akong lalo nang marinig kong muli sa isip ko ang paghagulhol ni Asher. Ako na magdadrive. Mahinahang tugon ni Tadeos. Tumango naman ako at mabilis na lumabas ng sasakyan. Tumakbo ako sa kabilang side at sumakay sa front seat. Habang nasa biyahe hindi ako mapakali. May kung ano sa loob ko. Ang nagsasabihan na dapat akong kabahan dahil may hindi magandang nangyari. May hindi magandang nangyari talaga. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Muli kong naramdaman ang pananakit ng tiyan ko noong gabi na yon. May mga bumubulong sa utak ko pero pinipilit kong wag pakinggan sila. Napahawak ako sa puso ko nang muling kumirot ito. Nang makarating sa ospital, nagmamadali akong tumakbo. Binigay ko lahat ng lakas ko sa pagtakbong yun. Pumunta ako ng front desk. Miss, nasan si Asher De Vera? Kinakabahang tanong ko. Ma'am, wala pong Asher De Vera ang pasyente. Salita nito. Kumubog ang dibdib ko. Yung Adrian. Muli may humanap ito at lumingon kagad sa akin. Nasa operating room siya, ma'am. He's now undergoing an operation. Tila nabingi ako sa sinabi ng nurse. Nakatulala lang ako. Ma'am? Tawag nito na kinagising ko sa realidad. Nasaan ang OR? Tanong ko. Tinuro niyang isang way kaya mabilis ko itong tinakbo. Naramdaman ko si Tadeos na kasunod sa akin. Asher! Sumisigaw habang umiiyak, tatawag ko dito na makita ko siya. Nakaupo at umiiyak. Lumingon to sa akin, napalingon ako sa damit niyang puro dugo. Naitakip ko ang dalawang kamay ko sa bibig ko. Napasigaw ako nang biglang sigurin ni Tadeos si Asher at pinagsasuntok ng sunod-sunod. I told you to take care of him. Shit, Asher. Wala kang kwentang tatay. Galit na galit pang sigaw nito. Tama na. Sigaw ko. Nakahawak ako sa dalawang ulo ko. Tumingin ako kay Tadeos sa mga mata niya. Umiiyak akong nakatitig sa kanya. Nandito na naman sila. Umiiyak na tugon ko. Humawak ako sa tiyan ko dahil naramdaman na naman na matinding sakit doon. Shit, I'm sorry. I'm sorry. Lumapit na sa akin at niyakap ako na mahigpit. Ipagdasal mong maging ayos ng si Adrian. If he's not, you will face shit. Dinig ko pang banta ni Tadeos kay Asher. Who's the family of Adrian? Ang doktor. Agad akong umiwali kay Tadeos. I am his mother. Salita ko. Maraming dugong nawala sa kanya. Ako, idodonate ko ang dugo ko. Kahit ilang bag pa yan, kukunin nyo. Kunin yung dugo ko. Umiiyak na turan ko. His blood type is AB. This type of blood is really rare. Muling salita nito. Hindi ko siya ka-blood type. Nauubusang pag-asang salita ko. Muli naiyak ako dahil pakiramdam ko. Wala akong kwentang ina para kay Adrian. Ako, Doc. AB ako, Doc. Napalingon ako kay Asher na lumapit pa sa doktor. Napangiti ang doktor na akala mo'y nabuhay ng loob. Lalo na ako. Sobrang saya ko. Wala naman po kayong sakit, kahit anong sakit? Tanong nito. Nakangiting nakalingon ako kay Asher pero agad nawala ang ngiti. Nagbulungan si Asher at ang doktor. Napailing ang doktor at mga nurse. Nagkatinginan kami ni Tadeos.
Don't worry, hahanap kami ngayon mismo ng pwedeng mag-donate ng dugo niya. May binulong ang doktor sa mga nurse at mabilis na nagtakbuhan ng mga ito. Ano nangyayari, Doc? Asher, akala ko ba magdodonate ka? Naguguluhang tanong ko. I'm sorry. I'm really sorry. Umiiyak na salita ni Asher at muling humagulhol to. No need to find. I'm also an AB. Kunin niyo lahat ng dugong kailangan niyo, maging okay lang ang anak ko. Si Tadeos. Nanlaki ang mata ko at niyakap siya. Thank you. Thank you. Salita ko. Anything for Adrian. Nalapitan ng mga nurse si Tadeos. May mga tinanong to sa kanya at sinagot naman niya to. Ilang segundo pang lumipas, pumasok sila sa isang kwarto. Doon daw siya kukunan ng dugo. Tahimik lang ako nakatingin sa pinto ng OR. Dinarasal na maging okay ang anak ko. Bumalik ng nurse sa loob ng may dalang dalawang bag ng dugo. Di ako mapakali ng ilang minuto pang dumaan. Dumating si Tadeo, hawak-hawak ang braso niya. Niyakap po siya mahigpit, muling nagpasalamat. Ilang oras ang tinagal ng operasyon. Bawat minuto at oras na lumilipas, talo akong kinakabahan. Dumating din sila Cooper. Dala nito ang gamot ko at mabilis ko itong ininom. Nang dumating sila Dad at Mom, muling nakatanggap ng mga sapak at sampal si Asher. Di ko may paliwanag sa sarili ko kung bakit di ko magawang magalit sa kanya. Oo, nagalit ako na nalaman kong nangyari sa anak naming dalawa, pero nung tinanong siya ng doktor kung may sakit siya, nung nagbulungan sila, pakiramdam ko, may tinatago talaga siya sa amin. Napatayo ako. Kaming lahat at biglang lumabas ang doktor sa OR. Mabilis akong lumapit sa kanya. Dok, kamusta ang anak ko? Tanong ko dito. Na makitang umiti ang doktor, tila nakahinga ka ng maluwag. He is fine now. Napigilan ang pagdurugo sa ulo niya. Natahi na rin namin ang sugat. Ihintay na lang ang pagising niya. Para ko nabunutan ng tinig, sasabihin niyo ng doktor. Napaluha ako sa sobrang saya. Ililipat namin siya sa magiging kwarto niya. Intay niyo na lang po siya doon. Pagkatapos sabi niyo ng doktor, sabay-sabay silang lumakad pasunod sa doktor. Ako naman ninais intay ng anak kong ilabas nila mula sa OR. Hey, let's go. Tawag sa akin ni Tadeos. Umiling ako. Iintayin ko na si Adrian. Tumango ito at sinamahan na ako. Ilang minuto pang lumipas nang lumabas sa mga nurse. Hilahilan nila ang isang stretcher. Nakaigado ng anak kong mahimbing na natutulog. Muli ako napaiyak sa sobrang pagkaawa sa anak ko. Halatang mahirap ang pinagdaanan niya. Hindi ko pa natatanong kay Asher ang nangyari sa sobrang pag-aalala sa anak ko. Muling sumagi sa isip ko ang eksena kanina. Nabulungan ni na Asher at ng doktor at ng nurse. Nurse, tanong ko lang, bakit di niya mag-donate ng doktor yung tatay ng anak ko? Nag-aalala lang tanong ko. Nagtinginan din ng mga nurse. Ma'am, kaano-ano po kayo ng lalaki? Tanong nito. Tila na insulto ko pero huminga ng malalim bago sinagot ang tanong nito. I'm his ex-wife, sagot ko. Nagtanguan ng mga nurse na patuloy pa rin sa pagtulak sa anak ko. Inalalayan ko din naman to. May leukemia po kasi siya, ma'am, kaya hindi hinayaan ni Doc ang ex-husband ninyo. Natahimik ako sa sinabi ng doktor. Napatingin kay Tadeos. Halata ring gulat sa sinabi ng nurse. Di na ako maling nakasagot pa. Nasagot bigla lahat ng pagtataka ko. Simula kaninang umaga hanggang sa nangyari kaninang bulungan nila ng doktor. Tahimik kaming tinahak ang kwarto ng anak ko. Heisley's POV. Nakatingin ako kay Asher habang nakayuko. Di ko sukat akalain na sa ganyang kalusog na katawan niya, may sakit siya. Sa bagay pumayat siya pero hindi naman siya ganun kapayat. Kahit papano naman kasi may laman-laman pa siya. Medyo namumutla rin siya. Napalingon ako kay Tadeos nang bigla niyang hawakan ng kamay ko. Ngumiti ako sa kanya bago muling namingon kay Asher. Kung nung una galit at inis ako sa kanya, ngayon halo-halo na. Naunguna ang pagkaawa. Napailing akong bigla. Sinisingil na siya sa mga kasalanang nagawa niya noon. Lumingon ako kay Adrian at lumapit. Hinawakan ko ang kamay niya bago hinalik-halikan. Bumagsak ang ilang buti ng luha kong dala ng pagkaawa sa kahinat na ng anak kong walang ibang gustong gawin kundi maglaro lang. Walang muwang sa mundo kundi tumawa lang. Sana pala hindi ko na siya inuwi dito. Sorry. Sana pinanatili na lang kita sa ibang bansa. Sana wala ka dito at natutulog na mahimbing dyan. Baby ko, bangon na please. Nag-aalala si mommy eh. Nasasaktan na makita kang nakahiga at walang malay. Di na muli ako nagsalita bagkos. Yumuko na lang habang hawak ang kamay ng anak ko at patuloy na umiiyak. Naramdaman kong paghagod ng isang kamay sa likod ko na siyang nagpaiyak sa akin lalo. Naramdaman kong biglang may pumasok pero hindi ko to napagtuunan ng pansin. Nagangat agad ng tingin na sabihin nito kung sino siya. Ma'am, sir, ako ang pinadala dito ng pulis para sa konting imbestiga para sa nangyari sa anak ninyo. Tura nito. Meron po ba sa inyong nakasaksi ng pangyayari? Tanong nito at lahat kami napalingon kay Asher.
Kitang-kita ko ang pag-aalala para sa anak namin na mabilis na palitan ng galit. Ako, kasama ko ng anak ko nung oras na yon. Maaari ko po ba kayo maimbitan sa labas? Tumango ito. Sasama ako. Ako ang ina ng bata. Gusto ko marinig kung ano nangyari sa kanya. Tumango ang polis at lumabas ng kwarto. Sumunod naman din si Asher. Nilingon ko pa saglit ang anak ko bago sumunod sa kanila. Habang nagkukwento si Asher, di ko maiwasang mapaisip kung anong gagawin ko pag nakita kong anak kong tumingin sa batang kumakain ng ice cream at tinuro ito. Baka gawin ko rin ang ginawa niya. Di ko maiwasang kainisan ng mga taong sumigaw sa lugar na yon habang anak ko'y pumupuntang kalsada. Maging paglingon sa kanya ni Adrian at ang pagtangkang lumapit sa kanya pero hindi natuloy dahil nabangga siya ng kotse. Wala ko nagawa habang nagkukwento si Asher kundi umiyak ng tahimik. Lalo ako naawa sa anak ko nung ikwento ni Asher ang paghinto sa gilid ng sasakyan at ang muling pagharurot nito papalayo. Paano niya nagawang takasan na nagawa niya? Hindi ba sa taong nagsasagasaan niya? Bata to't anak ko pa, ang nag-iisang kayamanan ko. Nakita niyo pa ang plate number ng sasakyan? Tanong nito. Nagulat ako nang lumingon to sa akin bago tumango. Kilala namin ang may-ari ng sasakyan. Tugon nito habang nakatingin sa mata ko. Nakatakip ako ng kamay sa bunganga ko. Naramdaman ko ang pagkamuhi sa taong gumawa nito sa anak ko. Nais ko siyang makita at patayin dahil sa ginawa niyang kademonyohan. Sino po ito? Pupuntahan namin siya agad para magbigay ng ilang tungkol-ukol sa pangyayari. Tugon naman ito. Umiling ito saglit at yumuko, pero agad ding nagangat ng tingin sa akin. Pakiramdam ko ay ang pagsasalita ni Asher aabot ng ilang segundo para itong nag-slow motion. Jade ang may-ari ng sasakyan. Di ko maiwasang panghinaan ng loob nung banggitin ni Asher ang pangalan ng naging kabit niya. Paano nangyaring ganito? Paano nagawa ni Jade yon? Thank you for your cooperation, sir. Ngayon din pupuntahan namin ang binanggit ninyo. Umiling ako tumingin sa pulis. Nasa kulungan si Jade. Ilang buwan na siyang nakakulong doon. Salita ko. Tumango ang pulis at tumalikod na. Tumingin ako kay Asher. Nakatingin din siya sa akin na may nakakaawang tingin. Umiling ako nang iling bago nagsalita. Paano nangyaring nakalabas siya? I don't have any idea, Heisley. I'm sorry. Tugon nito. Pupuntahan ko siya. Salita akong muli. Muli akong pumasok ng kwarto at tumiretso sa anak ko. Hinalikan ko to sa noo. Pagbabayaran niyang ginawa niya sa'yo, anak. Salita ko at kinuha kong susi ko na nakapatong sa lamesa sa gilid ng kama ni Adrian. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Tadeos. Galit akong napalingon sa kanya. Pupuntahan kong demonyong Jade na yon. Galit na turan ko habang bumabagsak ang mga luha, dala ng hinanakit ko. Anong kinalaman niya dito, sis? Biglang tanong ni Cooper. Pero hindi ko siya tiningnan. Lumingon ako sa anak ko at tumalik sa noon nito. Siya ang may kagagawa nito. Siya ang may-ari ng sasakyang nakasagasa sa anak ko. Umiiyak na sagot ko. Muli akong lumingon kay Tadeos. Hinawakan nito ang kamay ko. Ngumiti ito sa akin at tinila ako palabas ng kwarto. Habang nasa biyahe kami papunta, kung saan presinto nakakulong sa Jade, kung ano-anong tumatakbo sa utak ko. Gusto ko rin siyang sagasaan, tulad ng ginawa niya sa anak ko. Gusto kong maranasan niyang naranasan ng anak ko, at gusto ko mas malala pa doon ang danasan niya. Naikuyom ko ang kamao ko na makita. Pinapark na ni Tadeos ang sasakyan ko. Nang tuloy niya itong maipark, dali-dali ako bumaba at nagdire-diretso sa loob ng presinto. Nagtatanging sangbagang nakita ko, nakaupo si Jade sa upuan, habang kinakausap ng pulis. Nakausap namin ngayon lang. Mabilis ako lumapit kay Jade. Mabilis ko itong pinagsasampal ng paulit-ulit. Gigil na gigil ko siyang sinasampal. Siya na may walang ginawa kundi ang sanggay ng mga to. Nagulat na lang ako na may biglang humawak sa bewang ko at iniligo ko kay Jade. Bitawan niyo ako. Walang hiya kang babae ka, demonyo ka. Gago ka. Sigaw ko rito habang nagpupumigla sa taong nakahawak sa akin. Kapal na mukha mo. Muling sigaw ko dito. Na makawala ako sa taong nakahawak sa akin. Muli ko siyang sinugod pero agad pumagit ng isang pulis. Mrs. tama na po. Inamin na po niyang nagawa niyang kasalanan. Paano nakalabas ang isang mamamatay taong gaya mo, ha? Walang hiya ka? Di ka na nakontento sa isang anak kong pinatay mo. Pati yung kaisa-isa kong anak, papatayin mo pa? Sigaw ko dito. Natigil ako sa sumunod na reaksyon ni Jade. Bigla itong umisi sa akin habang sobrang talim ng tingin niya. Bigla itong tumawa ng sobrang lakas tapos biglang nagseryoso. Nagustuhan mo bang isang regalo ko? Nakakatawa, di ba? Buhay pa bang anak mo? Alam mo yon? Boom! Sobrang sarap sa pandinig ng pagkakabundol ng anak mo dun sa kotse ko.
Salita nito habang sobrang sama ng tingin sa akin. Biglang nagtagis ang kalamnan ko sa sinabi niya. Parang isang laro ito sa kanya. Walang hiya ka. Mamamatay ka, demonyo ka. Paano ka nagkakaganyan gayong ang anak mo nandoon at nakaratay sa kama? Sigaw ko sa mukha niya. Muling umisito at nanilisik ang mga mata na nakatingin sa akin. Yun nga ang gusto ko alam mo yun? Sabi kasi ng katabi ko, matutuwa ka kung ganong regalong ibibigay ko. Tila kinilabutan ako sa sinabi nitong muli dahil sa katotohanan wala naman siyang katabi. Nagsalita pa siyang parang totoong may kausap siya. Nababaliw na siya. Minsan na ako nabaliw pero alam ko sa sarili kong hindi ako naging ganito. Nasirang bait niya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Pero kahit gano'n hinahanap kong awang nararamdaman ko kanina kay Asher. Wala akong matagpo ang awa kahit konti kay Jade. Pinagtulungan ng 2 pulis ang pagbitbit kay Jade. Muling ipinasok sa selda. Agad nagsipaglayuan sa kanya mga kasama niya sa loob. Tumatawa siyang mag-isa. Titigan at biglang sasama ang tingin sa mga kasama niya. Paano siya nakalabas? Biglang salita ni Tadeos. Lumingon na ako sa kanila. Di ko na kayang tingnan pa si Jade. Base sa pag-amin ni Miss Jade, siya ay nakipagtalik sa isang nakakataas sa pulis para payagang makalabas kahit ilang oras lang. Amin na isang pulis. Sinong pulis na yon? Tanong ko. Uwi na po namin, ma'am. Pero don't worry, tinanggalan na po namin siya sa pagkapulis. Kahit sa lugar po siya nagunta, hindi na siya po pwedeng dumestino dahil hindi na siya isang pulis pa. Tumango na lamang ako. How about her? Lumingon ako kay Tadeos. Si Jade ang tinutukoy niya. Tumango ako. Kailangan niyang dumaan sa mga tests, sir. Pag nag-positive siya, ililipat namin siya sa isang mental institution. Pero ang judge po magdedesisyon. Hindi ba siya makakatakas doon? Tanong ko. Hindi po, ma'am. Safe at may mga bantay rin po sa pagdadala namin sa kanya. Lumingon ako kay Jade na ngayon tirik na tirik ang pagkakatingin sa akin. Binigyan ko siya ng tingin ng pagkasuklam. Lumapit ako sa kanya, siya namang tayo sa pagkakaapo at tumawa pa ito ng mariin. Kamusta ka na, Heisley? Tanong nito habang nakangisi. Your craziness is not enough to all the damage that you've done. Wala pa sa kalahati yan. Mapait na turan ko. Hindi pa tayo tapos, tugon nito. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Magkikita pa tayo sa husgado at doon matatapos ang lahat. Salita ko. Gusto kitang saktan kung paano sinaktan mo ang kambal ko. Pero hahayaan kong sa kulungan ka na mismo magdusa. Tugon kong muli. Umiling ito. Namamatay ka muna bago mo ako masaktan, Heisley. Mamamatay muna ang anak mo. Bullshit ka? Sigaw ko dito. Bigla na lang kung hindi na Tadeos palayo kay Jade kaya naman tumalikod na ako tas nangaalis na pero muling sumigaw si Jade. Tandaan mo to, Heisley. Hindi tayo dito magtatapos at lalong hindi tayo magtatapos sa husgado. Babalikan kita at papatayin kita. Muling hinila ako ni Tadeos. Di na ako nagpumiglas pa. Umalis kami nang di man lang nababawasan ang galit sa dibdib ko. Pagbalik namin sa ospital, kinuwento namin kina Tristan ang nangyari. Paniliwanag naman ito ang mangyayari. Sinabi ko rin sa kanya ang sinabi kanina ni Jade bago kami umalis. Pwede ko rin tong gamitin laban kay Jade na sinang-ayunan ko.